Dear Kuya Poy, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mike, 33 years old mula dito sa Las Piñas. Ang totoo po niyan, mabigat ang loob ko ngayon. My girlfriend is sick. At naiiyak talaga ako habang sinusulat ko ito, hindi rin po kasi madali ang ilabas ang aking kwento. Mahirap humarap sa girlfriend ko na parang okay lang. Mahihirapan kang ngumiti dahil nasasaktan ka rin sa kalagayan niya. Kuya Poy, my girlfriend was diagnosed with an autoimmune disease sa loob ng 2 taon ng aming relasyon. Bigla na lamang pong nagbago ang lahat. Weekend dates turned into hospital visits. Late night calls became reminders to take medicine. Minsan hindi ko alam kung boyfriend nga ba ako o nurse. Pero sa bawat araw na mahina ang girlfriend ko, ay mas lalo ko namang nakikita kung gaano siya nagpapakatatag. Gusto kong maging sandalan niya, Kuya Poy. Hindi para magmukhang hero, pero para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya. Pero meron po talaga mga araw na nakakaramdam din ako ng pagod. Hindi po sa pag-aalaga sa girlfriend ko, pero sa pakiramdam na gusto mong ayusin yung sakit niya, pero hindi mo naman kaya. Minsan gusto ko na lamang umiyak sa CR ng ospital. Papaano mo ba babantayan ang isang taong ayaw mong makitang unti-unting nanghihina? Isang gabi, Kuya Poy, habang iniaabot ko ang gamot ng girlfriend ko, bigla na lamang siyang nagsabi sa akin na, "Bakit hindi ka nalang bumitaw kung hirap ka na?" Ang tanging naging sagot ko sa kanya, kasi love doesn't measure who's strong. It learns to stay even when you both feel weak. Tumahimik lamang po siya, and she smiled. At dahil nga po sa ngiting yun, ay gumaan din ang pakiramdam ko at parang nawala ang pagod ko. Until now, hindi ko pa rin alam ang gagawin ko kung papaano bang i-handle ang ganitong klase ng sitwasyon. Kahit 2 taon ko na rin po itong daladala, ay hindi ko pa rin alam kung papaano. Pero sa ngayon, maraming salamat po sakaling mapili ninyong gawing tampok ang kwento ko at ang aming storya. At sa aking girlfriend, mahal na mahal kita, hinihiling ko ang agaran mong paggaling. Andito lamang ako't palagi sa tabi mo. Lubos na nagpapasalamat at umaasa, Mike. Kaya naman po sa mga katulad ni Mike at ng kanyang girlfriend na nandito rin sa ganitong klase ng pagsubok, yung iba pa nga dyan, mga mag-asawa, di ba? Kung ano man ang ginagawa mong pagsasakripisyo kasama ang mga mahal sa buhay ng girlfriend mo, Mike, ituloy mo lang yan. Dahil yan ang tanging magagawa nating mga tao sa kinakaharap niya na pagsubok sa kanyang pangangatawan. Yan yung maipagamot siya at kayo bilang mga sumusuporta ay maalalayan siya. Okay? At anuman na hindi mo alam at hindi na natin maunawaan, katulad nga yun, sabi mo kanina, parang gusto kong kunin na lang yung sakit niya. 'Di ba? Gusto kong mawala na lang yung sakit niya. Ganyan ang hinihiling natin, 'di ba? Oo, papaano ba mawawala yan? Yan yung mga bagay na mahirap hanapan ng kapaliwanagan. Pero yan din yung mga dapat mo namang itaas
at buong pusong ipagkatiwala sa Panginoon nating Diyos. Huwag kalilimutan, na kailangan nating magtiwala sa Kanya sa likod ng ating ginagawang pagsuporta, patuloy na pagmamahal at pagseserbisyo sa ating mga mahal sa buhay. Ipagdarasal po natin sa bandang huli, ang lahat ng ito na loobin niya na alisin, lalo na nga, ang karamdaman ng girlfriend mo, Mike. Diba? Gawin lang kung ano magagawa ng tao, kung ano man yung humanly possible, at kung sa tingin mo ay parang imposible, dumarating talaga sa puntong ganyan, Diyos ang bahala dyan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo